si Julie Vega. Di lamang bilang isang artista, kundi bilang taong nagbigay saysay sa salitang mahal ng masa. Ako si Julius Babao, asawa, ama, anak, kaibigan, kakwentuhan. Sa bawat aspeto ng buhay ko, may iba't iba yang kwento. Ikaw ba? Anong kwento ng buhay mo? Taon na ang nakakalipas nang pumanaw ang batikang young actress na si Julie Vega. Pero hanggang ngayon, nananatiling misteryo pa rin ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Sasagutin natin lahat ng inyong mga katanungan tungkol sa naging buhay at pagkamatay ni Julie Vega. Si Dr. Joseph Postigo ay isa sa mga kapatid ni Julie Vega. Ikinuwento sa amin ni Joseph ang naging buhay ni Julie. Paano ba siya na-discover? Doon muna tayo. Sino naka-discover sa kanya at paano siya naging artista? Kasi nung bata pa si Julie, maliit pa yan, 2, 3, ganyan. Mahilig din siya magkakanta, magkasayaw, perform talaga. Only girl, dito Only girl pa. So, tuwa kami lahat lagi. And then one time, I think my mom works at the Quezon Institute. And then nandun siya ng Christmas party, kumakanta siya, may nakakita sa kanya parang scout. And then, that's where all started. Yun, she made commercial, she made a movie, yung unang-una niya, yung pag-ibig ko. Pag-ibig ko yung mong sukatin. She was still carrying Darling Postigo din. Si Dante Rivero, Boots Anson Roa, tapos siya, parang katapos-tapusan sa tragedy na dahil magkagalit yung asawa lagi hanggang sa kung di pa namatay yung bata sa uli, di pa sila magkakabalikan. Siya yung namatay? Siya yung anak nila. Kaya may single pa yun eh. May plaka yun eh. Pag-ibig ko yung Hindi pa, Hindi pa Julie Vega name niya? Hindi pa. Ang gusto sa kanya mga direktor, para siyang gripo. Tawag. When we tell her to cry, she can turn on the taps. Luluha talaga siya. Madali lang sa kanya yun. Walang training yan, ha? Wala. Kaya sa dramatic siya talaga napunta. Natural talaga, no? And then when the time came that yung nagkaroon ng search for yung sa Angelita. Kasi Angelita is a radio program in Cebu. And it was broadcast AM lang yun eh. Kasi mga drama-drama nun sa radyo. So noon uso pa yung audition that maraming mag-audition, 200 kids. Tapos hanggang sa siyang nakuha. And then yun doon nag-start na mag-isang Julie Vega. Si Larry Santiago nagbigay sa kanya ng pangalan. And that's when she really... And that movie became a hit, no? Super hit. Kasi kung hindi ako nagkakamali, nung na pelikula, pag bida ka, ikaw bida. Pero yung pelikula na yun, kasi nandun si Fernando po, si Dolphy, all-star cast kung tawagin. Nung ginawa niya yung mga movies na yan, sumikat na siya agad. Nagkaroon na siya ng mga fans? Oo. Marami ng fans? Mabigat na yung following niya. No? Oo. Pati sa mga bahay niya, pinupuntahan na kayo ng mga tao? Hindi. Ang style nun, di ba? Ewan ko kung ginagawa pa nila ngayon, ang dadating sa'yo, bus-bus. Galing sa probinsya. Oo? Kunyari, isang bus galing Quezon, isang bus galing ano. Ang gagawin naman, kaya siguro hindi naarawan yung kapatid. Dahil sa labas ng bahay niyo may mga bus yan, lalo na on the weekend. Tapos magaganda sila doon, sasampahin sa bakod. Andun niyo mag-aapot. Nakatingin lang. So ikaw, kung papasok sa school, pakikiraan po, lalabas. So nandiyan lang sila naghihintay. Siyempre, tulog naman yun dahil taping or galing sa shooting or whatever, o wala siya. Hintay nilang dumating. And of course, she comes out, she waves, signs autographs. Pero they are always there. Memorabilia here. Ito. Ayun, plaka. Ito yung kanyang record. Oh, wow. This is mint, unopened. Oh my gosh. Ito yung duster niyang picture para sa movie. Okay. Ito yun, yung kanyang magic duster. Yan. Wow. So, balikin niya siya kalaki nun. Oh. Cassette. This one is, bigay ito ni Gary V. Ito yung original na Sana Maulit Muli. Si Julie, mas gusto niya yung buhay niya na normal kaysa dun sa pag-artista. Kasi maliit pa lang siya, ganun eh. So mas excited siya kung pupunta sa school, mas excited siya na makikita yung school friends niya. Para sa kanya yung normal yung mga artistang friends niya. Ito yung pang-araw-araw. Pero yung mga sa labas, yung mamasyal, yung gusto niya. Yun ang mas gusto. Pero nakakapasyal pa ba siya? Oo naman.
One time sumama ako, hindi ko na inulit. Bakit? Mahirap kasi. Sobrang dahil tao na sumusunod. Susundan kayo, kunwari. Naglalakad sa mall. Saka kita siya sapatos, maganda, hinawakan niya. Tinignan niya. Pero binalik. Hindi mo naman pwede sabihin mga tao pushback di ba? Nakatukod lahat. Yun, sunod yun. Hawakan na lahat yun. Hawakan na hinawakan yung sapatos. Siguro pag nataubos, luma na yung sapatos. Hinawakan na naman kasi. Nalamutak na maigi. So, it's never, walang peace, walang katahimikan. Kinukurot din siya. Ayun ang ayaw na ayaw. No? Kaya paminsan na pagkama ng masungit, dahil kapag namap ka na, mamabin ka, di ba? Yun, may mga nangungurot. Hindi mo na masisi. Ang ganda-ganda mo, cute mo. Buti nga, sa mukha. So, malat lang. Pero ayaw niya yung... May mga marka. Nakukurot siya. Dahil siyempre masakit eh. Yung mga tao, para ko na lang tikman, kagatin eh. Kurot na nga na ginagawa. Saka may humahalik din, siyempre. Oo. Kaya... Mga matatanda, no? Kung inahalikan siya. Yan. Yung mga driver, tapos yung yaya niya, daddy. Yan, usually a close. Kaya sila nagsisecure sa kanya. Ganyan. Yun yung close security niya. So in a way, nawala talaga yung privacy ni Julie. Nung time na yun. Not totally, pero of course, she was deprived kasi like anybody who, kung sikat ka, artista ka, mga tao, hindi mo siya mapipigilan eh. Tingnan nyo nga naman sa kabila ng tinamasang kasikatan ni Julie, may naging kapalit. Ang pagkawala ng mga simple joys ng kabataan. Susunod, paano nga ba mas sumikat pa si Julie Vega sa kanyang karakter na sa atin ay nagpaiyak at nagbigay ng inspirasyon? Ron De Luna was offered to us. Sa inyo muna in-offer. Okay. Well, it was turned down by that kasi nga mag-aaral pa si Julie. Nung in-offer yung Annalisa, kinuha ni Daddy. Julie Vega bilang Annalisa sa pagbabalik ng Julius Babaw Unplugged. February 4, 1980, nang unang ipalabas sa telebisyon ang soap operang naglagay kay Julie Vega sa tugatog ng tagumpay. Ito ay ang Annalisa. What about Annalisa? Anong story nun? Paano siya, Annalisa naman is searching for her parents. Tapos, it ran for 6 years. Anong nauna? Flor de Luna o Annalisa? Flor de Luna. Flor de Luna muna. So naghahanap sila ng pantapat. Parang gano'n. Flor de Luna was offered to us. Sa inyo muna in-offer. Okay. Pero it was turned down by that kasi nga mag-aaral pa si Julie. Pero nung pangalawa, yung in-offer yung Annalisa, kinuha ni Daddy. Hindi ko alam kung bakit ko anong ano niya doon. Pero mas gusto namin, kasi mas gusto ni Daddy mag-aaral lang siya mag-aaral. Although she was not really a straight-A student, sort of average, hindi naman ano. Pero nung ginawa niya, nag-aaral pa rin siya sa Annalisa. Paano pumayag si tatay na... Ang shoot noon, pagka Wednesday night, tsaka Saturday. Yun lang ang shoot night, na shooting days for a week. As in between, mga movies, mga commitments. Kasi habang nagpro-progress, dumadami na yung projects niya. Before she left, madaming project naka-line up sa kanya. Kasi naihinog na eh, dalaga na eh. From pagkabata, giging dalaga na, papasok na yung mga lab team. Nagsisimula na nga yun dun sa... Sa Annalisa meron eh, di ba? Yung Annalisa tinapos nila, tapos Annalisa 14. That was yung second version. Si Albert Martinez na yun. Yun na yung love angle na niya yun. Kasi naalala ko yung Annalisa, ang parang kalab team niya ron si Ray P.J. Abeliana, no? Saka si Edgar Mande. Magkakakaribal sila. Naalala ko, pinapanood namin. Kakapit-bahay kami niyan eh. Nandun sila sa Liberty. Saka may competition between Janice de Belen and Which was a healthy competition. Healthy naman. And Janice and Julie were best friends. Okay. Kaibigan na magkaibigan. As in close, ha? Best friends close talaga. sila. Not super tight, but they were friends. Di ba kung stalking? Kasi may mga movie sila na sinishare. May mga pelikula magkasama sila. Nakaparehab din namin si Lenny Santos, isa sa mga kilalang character actress noong dekada 80 na naging kasama at kaibigan ni Julie Vega sa seryeng yun. How is it like working with Julie Vega? It was fun. Nung panahon na yon, parang magkapatid talaga kami. Naghihiraman kami ng damit. And then Julie was like, gusto mong hiramin yung damit ko, something like that. And during the time na nag-uumpisa, pumunta pa kami sa bahay, sinasama niya ako sa apartment nila doon. So,
masaya. Pero siguro nung dumating yung time na medyo sumisikat-sikat na, parang iba na yung ano namin. Parang, Paano? I guess, siguro kasi pag nag-umpisa pa lang kayo, parang tipong sobrang close as talagang parang magkapatid. Pero syempre, sumisikat na rin naman siya nung time na yon. Busy na siya. So, ako, may iba na rin akong landas na ginagalawan. So, parang hindi na rin ganun ka-close. Yeah, but I remember Julie as a good person, malambing, and yeah, minsan ang kasikatan, nagpapa-close or nagpapahiwalay sa magkaibigan. Parang gano'n. But super, hindi ko makakalimutan yon. It was a big break and lahat ng pinagsimulan ko, very grateful ako. Nagtuloy-tuloy na nga ang kasikatan ni Julie noong panahong yun. Kasi talaga naman sobrang popularity ng Annalisa nung araw. Araw-araw kasi yun, di ba? And Sa gabi, yun ang from pinapalabas. 30 minutes, nag-extend yun ng 1 hour. Super, super popular ang no? Annalisa nung araw. Oo, at Kahit sa mga, limbawa, yung mga nagluluto, iiwanan yung niluluto para lang makapanood. Pero tulad ng typical na teenager, nagkaroon din naman ng moments of kilig itong si Julie. Siya talaga si Gabi. As in, open siya sa inyo about it. Yes. Kinikwento niya. Oo, kasi may picture si Gabi doon sa kwarto niya. Kinikilig. Pag si Gabi na pinag-usapan. Hindi naman. Sino yun? Si Miguel Rodriguez kasi parang Crush niya rin yun. kasi uso Superman nun eh. Oo nga ka. Si Miguel Rodriguez na parang Superman. Crush niya rin, si Miguel. Oh, well, normal for anybody at Yes, her of course. age. When And you she turn was how old then? Noong time na yun, nagkaka-crush na siya? 14, 13, 14, 15, ganyan. May mananligaw din sa kanya. Oo, maraming maalig eh. Pero Mahigpit yata si mami at daddy mo. hindi naman. Hindi rin. Pero siguro pag nakita kami 5 lalaki, babago na Atras isip. na. Oo. Wala naging boyfriend. Wala. Kasi hindi kaya ng oras. Hindi, she can't even go out for date. How? Paano? Paano gagawin niya noon, di ba? 14, 15, magde-date. Mamawala ka na 16, wala mo Wala yun. po yun. Panahon na yun. Hindi pwede. Hindi pwede. Di ba? At sana kung not only with the age, pero with their status, paano basta lalabas na lang yan? Baka magulpi sa kaya sa dami lang, makapagbalik sa amin, puro kurot na. Speaking of love team, o mga lalaking nalink kay Julie, nakapareham rin namin ang isa sa mga dapat sanay naging leading man niya, si Ray PJ Abellana. What about Julie Vega? Ano memory mo sa kanya? Nice, good memories with Julie Vega. She was funny, she was masungit in a way. Moody rin yung bata. Medyo spoiled, you know. How could that she be spoiled in the sense na siya yung bida, siya yung breadwinner sa pamilya, you know. In a family of 7 siblings, malaki family nila. The only daughter in the family as well. You know, Papa's girl, all of that, bida, sikat, you know. Kaya, set aside na natin is being spoiled. She deserved, I would say, at the time, she deserved to be spoiled. Matapos ang saya at konting kilig sa buhay ni Julie, napalitan ito ng lungkot nang dumating na nga ang pinakamalaking trahedya sa kanilang pamilya. Let's talk about yung movie na controversial. Sinasabi nila na yun daw yung reason kung bakit namatay si Julie is because of that movie, Lovingly Yours, Helen. Oh, yeah. When she shot that movie, meron daw mga engkanto o spirits or whatever na naging dahilan ng kanyang pagkawala. Ang misteryosong sakit ni Julie Vega, malalaman na sa pagbabalik ng Julius Babaw Unplugged. Nagustuhan niyo ba ang mga binita namin mga kwento today? Para sa mas kompletong watching experience, bisitahin niyo ang aming mga YouTube channel, Julius Babaw Unplugged at Christine Babaw's channel. Naging isang malaking spectacle ang pagpanaw ni Julie Vega noong 80s. Marami naging haka-haka sa naging sanhi ng kanyang karamdaman. Ganun pa man, hindi may tatanggi na si Julie Vega ay tunay na minahal ng masa. Let's talk about yung movie na controversial. Marami mga vloggers, sinasabi nila
na yun daw yung reason kung bakit namatay si Julie is because of that movie, Lovingly Yours, Helen. Oh, yeah. When she shot that movie, meron daw mga engkanto o spirits or whatever na naging dahilan ng kanyang pagkawala. Anong pananaw mo doon? Wala, hindi ako naka-attend ng shooting noon once. I saw the movie, pero talagang sinabutan ko. Up to now, pag manunod ako ng local ng mga horror, yun, natakot ako dun sa pelikula. Dahil ang galing ng pagkakaganap niya ron. Hindi ko binibigay dun yung kung ba't siya kasi the symptoms are with her. Only she was taken very young age. Pero yung kontrobersya na yun, something that we never entertain. Pero people are really driven to that. Yeah. Oo. Doon talaga Pinupuntahan pa yung location kung saan ginawa yun, tapos natutulog doon. Naging circus nga eh. Oo. Kumbaga, hindi pasok sa isip niya na pwedeng yun talaga yung reason. Kung may ganun mga angulo, parang of course as family, we refuse to accept. Yeah. Because the symptoms were there. The symptoms were there. She was with us. Although nung merong time na nung may sakit siya, pinagpasa Diyos din namin. Nung ginawa niya yung movie na yun, after it was released, ilang months bago siya nagkasakit? Timeline-wise, wala akong ano. Pero matagal I cannot recall. No? Matagal din. now. After nun. But that was her last movie. Anong reaction ni Julie doon pag napanood niya yung sarili niya ron? Yeah, like any other, kasi she always makes a good performance. Pero iba yun Pero iba, kasi iba yun yun lang naman ang pelikula niyang horror. Oo. Kung hindi ako nagkakamali yun lang. Wala naman siyang shake, rattle, and roll ata. Wala. Saka siya mismo yung pinaka-main. Yun lang. No, so, kanya yung last na movie. Kanya yung last. Kaya nga maraming spin, maraming kwento na lumalabas na gano'n. Pero sabi ko, wala naman kaming naramdaman. Wala. Sana kung meron akong nararamdaman, lumulutang ba ito sa kama? Hindi naman, di ba? Wala namang gano'n eh. Nangyari lang sa kanya, parang nag-fade siya sa taping. Pero hindi ka connected doon sa movie na yun, ha? Hindi. Iba na to, Tapos iba na na. to. Tapos na Tapos na to, yun. tapos na Matagal to. na. Tapos, baka nanghihina lang, pahinga. Ganon. Pero, Tapos yun kasi, yung coordination, yung tatamaan sa'yo, parang pag hirap siya sa balance. parang nawawala siya sa ano. O ganun yun, ganun ang MS eh. Mula sa kwento ni Joseph, nakumpirma na MS o multiple sclerosis pala ang naging karamdaman ng kanyang kapatid. Ang multiple sclerosis ay isang autoimmune disease na inaatake ang central nervous system, kasama na ang brain at ang spinal cord. This all happened during the peak of her career, no? Yung pinaka-highs ng career niya. Yes. Lalo na nung lumabas na yung plaka niya, ayun na. So, iba na. Nagkakaroon na siya ng shift. Kasi talaga mas gusto niya kumanta. Bata pa lang yun, hindi naman yung nag-aarte. Marunong siya mag-emote. Magaling siya umiyak. Pero mas gusto niya kumanta. Kanta talaga. Kaya nung si Mon Del Rosario, nilapitan siya o Julie, masayang-masaya siya. Kaya lang nung nire-record nila yun, alam ko yung huling-huling kanta, hirap na sila dun. Nahirapan na siya mag-record. Kaya chop-chop na yun. Yun pa yung paborito kong kanta, yun. Your Memory Will Remain. Pero pag pinakinggan mo, parang namamahalap siya. Kaya ayoko makinggan yung album. Kasi pag naririnig ko nalulungkot lang ako eh. Pero yung kanta yung Your Memory, which is the last track. Yun ang Parang goodbye song niya yun. parang yun. Wala na siyang na-record after that. Wala na. That was the last. Anong memory mo doon sa mga last days ni Julie Vega? Doon nagkakasakit Wow, it was sad. It was really sad. That is the saddest part of our experience sa TV show na yun because yung mismong bida namin was sick at nag-deteriorate yung health to the point na nag-shoot pa siya, nagte-taping pa kami na may sakit na at minsan nagko-collapse sa set ng trabaho namin. So that was the saddest part. At the same time, dahil TV series kami at daily kaming pinapalabas sa on-air, sa TV, because of that situation, kahit nasa naka-confine na ang bida namin na si Julie Vega, sinushoot pa rin. Sinushoot pa rin siya doon sa hospital bed. Talaga? Sa hospital na naka-confine mismo. She was sick in reality. Until
A little later, she died. Nagkaroon pa ba kayo ng meaningful conversation bago siya nawala? No. Kayong dalawa? No. Brother to sister? Walang ganun. We never had. Ako lang, alala ko lang yung ginaganyan ko yung buhok niya, halikan ko sa noo. Ang talagang nun, yung burol yun yung Elwick. Napakahaba ng pila kasi it was 4-5 people deep. Iikot ng Mount Carmel Church, lalabas ng Aurora Boulevard hanggang doon sa lapas ng St. Paul na university. Ganun kahaba ang pila nun. Napakadaming tao. Dumadami ng crowd lalo na pag naggagabi. Hindi na namin ma-handle yung crowd. Tapos naghalo-halo na. Nandun na yung mga mandurukot, nandun na yung mga kaibigan mo, yung mga artista na pagpasok. Kulang-kulang na yung gamit. Wala na yung mga sapatos. Ang sapatos nun, siguro pa mula dito hanggang doon, bundok. Sapatos, sinelas. Kasi sa dikit-dikit ng tao eh. Pag natapakan ng sapatos mo, hindi mo na makukuha. Mahuhubad yun. So ang gagawin mga tao, itatapon dun sa loob namin. Doon nila hanapin. Isang bundok na kaya yun. Grabe. Araw-araw, ganun, kagulo. Naging sirko siya. Amazing. Ganun kamahal ng mga tao si Julie Oo, Vega. na- na-outpouring Ganun karami ang of fans emotion. niya. So, Ibang yung klase. linggong yun, talagang we were all overwhelmed. May namatay doon, may natapakan, may nag-suicide na fan. Talaga, may suicide pa. Meron. If you'll be given a chance to talk to her again, ano pa sabihin mo sa kanya? Oh my Lord, you're going to make me cry. Well, gusto ko siyang pasalamatan for being a part of my life. Personally. Because that was a part of my life that I was very proud of. It was also the part of my life where, looking back, I sort of matured when I had this experience. No, having Darling as a sister was quite an experience kasi. And doon ko nakita yung fragility ng buhay, how life is really fragile, how you should take things for granted, no? How you're supposed to love somebody, no? Na yung mga panahon. Kaya nga, lalo ngayon nakikita ko yung mga anak ko. Naku, sabi ko, Julie would have been very, very happy kasi mahilig sa bata. So, yeah, I would really like to thank her for being a part of our life. At least na-experience ko siya. Lahat naman tayo mawawala. And I'm glad of the experience of having her as a part of my life. Ang pagpanaw ng isang iniidolo ay hindi lamang pagkawala ng isang artista. Ito po ay pagkawala ng bahagi ng ating alaala, ng ating kabataan, ng ating kasaysayan. Sila ay mga simbolo ng sining, ng talento at ng pagmamahal sa bayan. Ngunit higit pa roon, sila ay naging kapatid at kaibigan. Sa paggunita natin kay Julie Vega, naway manatili siyang inspirasyon, hindi lamang sa entablado o sa harap ng kamera, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Muli, ako si Julius Babaw na nagsasabing ang buhay parang social media. May mga bahaging ka-like, may mga kabanatang gusto mong i-share, may mga yugtong patuloy mong fina-follow. At yan ang ating mga kwentong sisilipin, susundan at babalikan dito sa Julius Babaw Unplugged.